Magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon nandito kami sa bukid para magkuliglig ng mga palayan. So may mga kasamahan kaming kabinataan dahil preparation na naman ngayon sa pagtatanim. At isasabay na rin namin ang pagpitas nito ng mga bell pepper kasi meron ng nahinog at sunflower habang meron pang init para maibilad sila. At meron silang karning kalabaw na maaga pang isinalang dyan, mga alas 7 pa lang siguro nung umakyat dito si Uncle. So nauna siya para lamang maagang maisalang para makahabol sa kanilang tanghalian. So sabi ko sa asawa ko, nalagyan mo naman ng gabi para mas lumapot yung sabaw. At ito si Uncle, panay-silip talaga sa kanyang pinalagang karne. At hanggang sa nadurog na lamang talaga yung gabi na yan, hindi pa rin naluluto yung kanilang ulam. Ang bell pepper na ito ay matagal-tagal talaga naming hinintay na mamula sila sa kanilang puno. At ngayon na nahinog na, ang ganda nilang tingnan at ang sarap pa sa pakiramdam mamitas. So, napansin lang namin, no, ang bell pepper na ito ay hindi sila masyadong tumatangkad, no. Pero maraming bunga sa puno. Yung puno nila halos matumba na sa pagbuhat ng kanyang mga bunga. So, yung bunga niya hindi naman ganun kalakihan. So, hindi lamang namin alam kung kami ay naglagay ng abono kung mas malaki pa ba yung kanyang ibubunga. So, ang ginawa lamang kasi namin na pampataba dito ay yung mga dinamo namin at nilalagay lang namin sa gilid, no, hanggang sa malanta. At yung pinagsunugan din ng palay at ng mga damo, yun ang aming pinakapampataba sa kanila. At dito naman tayo ngayon sa sunflower. So ito yung mga panahon na sila ay namumulaklak at ngayon panahon naman na i-harvest na sila. At titingnan natin kung may laman ba yung mga buto nila kasi hindi sila masyadong nakasagap ng init. At maging totoo lamang kami, no, naglagay kami ng pampataba sa sunflower na ito dahil ang lupa na iyan na aming pinagtaniman ay payat at mabato. So, maugat-ugat din siya. Kaya kailangan talaga na pampataba dahil nung kami nagtanim dyan ng mais, halos hindi namunga dahil kulang talaga siya ng taba. So, itong sunflower, ito ang pinakamalaki niyang bunga. At ang merong laman talaga sa buto niya ay yung gilid, no. Pero yung gitnang-gitna, wala nang laman talaga. Yung wala namang field dito, mga maliliit na, no? At kami ay magluluto muna ng aming tanghalian kasi yung kanilang nilagang kalabaw doon mukhang mamaya pa talaga yun at panay-silip na si Uncle kung kailan maluluto. Siguro nagugutom na rin. So merong nag-iisang bunga itong butternut na kalabasa na isa lamang yung tumuloy niya sa dami niyang bunga. At hindi namin akala namin kasi katulad lamang siya ng ibang kalabasa na pag tinanim mo dyan, hayaan mo lang gumapang ng gumapang din mamunga ng mamunga. So ito pala siya ay kailangan i-prune, kailangan lagyan ng pataba para tumuloy yung kanyang mga bunga. At nung tinignan namin sa loob, isa o dalawa lamang yung kanyang buto. Pero hindi pa pwede yung buto kaya hindi rin siya pwedeng itago. At tinikman ko habang hindi pa naluluto at matamis siya. Kaya sayang na isa lamang yung tumuloy at wala pa kaming nakuhang buto para mapadami sana namin.
Nauna na kaming kumain kasi hindi namin maantay yung nilagang kalabaw. So sila mga kalalakihan kasi gustong-gusto nila yon. So antayin talaga nila yon, mga hanggang alas 2 pa yun maluluto. Pero nakikita ko talaga sa mga mukha nila na nagugutom na sila kasi yung sliced bread na nila pagko, naubos man. Dinaan lang nila sa kwento-kwentuhan. So yung mga kalalakihan kasi dito, hindi sila mahilig sa mga tinapay. Pero kapag kayan, kinain na nila, ibig sabihin, gutom na talaga yan. At balik na tayo dito sa pag-harvest ng sunflower, no? So si Mr. kumain siya pero konti lang kasi alam ko yung nasa isip niya yung nilagang kalabaw pa rin. So mamaya niyan, kakain yan ulit. So masarap sana itong mag-harvest ng sunflower na nagbabalat ka rin, tapos kain, balat kain. Kaso nagmamadali kami kasi pagkahapon kasi, ewan ko ba itong ulan, hindi rin uma-absent sa pag-ulan kahit isang araw man lang. At pagkatapos ng mahaba-habang pagtitiis nila, o yan, naluto na rin yung kanilang nilagang karne, no? At nakakain na rin sila. At sabay ngat-ngat din itong sunflower seeds. At pasado alas 5 ay nagbago na ang panahon, no? Nagbabadya na ang ulan, kaya sinimulan na namin bumaba. Kasi delikado kasi pag umulan may kasamang kidlat, no? So dito tumama ang kidlat noong nakaraang mga araw. So sa bato siya tumama, buti na lamang hindi sa kubong ito at dun sa taong naglalakad sa taas. At kinabukasan, dalawa na lamang kami na umakyat ni Mister. Kung anong ingay namin kahapon ay siyang tahimik naman namin ngayon. So pati yung aming anak ay naiwan sa kanyang lolo dahil hindi kasi maganda ang panahon. Ambon, init, ambon, init. So umakyat kami para sana magbilad ng sunflower seeds. Kaso lamang walang matinong init kaya nagluto na lamang si Mister ng binungor. So yan ay paboritong-paborito niya. Yung natirang karne nila kahapon ay hinalo niya dyan. So lalagyan pa niya yan ng maraming sili para daw hindi madaling masira. So ako naman nagpaluto lamang ako ng puro lamang talaga labong na gulay. So wala nang ibang halong karne. So ang kanyang ginawa ngayon ay magtanggal niya mga buto. At ako naman ay susubukan kong gumawa ng atsara. So kasi inantay-antay ko talaga na mahinog yung aming bell pepper kasi yun yung nakikita ko na isa sa mga ingredients ng atsara. At bago namin ipagpatuloy yung paggawa, manananghalian muna kami kasi talagang gutom na kami. Alas 12 na. So hindi makaya ng aming mga tiyan kung tatapusin namin yung atsara.
Simple lamang itong atsara na gagawin ko. Basta may carrots, bell pepper, luya. Yun lang naman talaga ang pinaka-importanting ingredients, no, sa atsara. So, yung ibang napapanood ko, marami pang mga kung ano pang nilalagay nila, no. So, kung merong ganon, mas okay. Kaso lamang yun lang ang meron. Kaya, mabubuo naman ang atsara kahit yun lang, no. Basta may suka, asukal, konting asin, okay na yun. At si Mister, nagsipag talaga yan siyang maghakot ng wild sunflower kasi pampataba yan. Kaya lahat yan lalagyan niya hanggang doon sa dulo. So, itong akin ay tansya-tansya lamang, no? Yung suka, asin at asukal. At syempre, tinatanong ko rin si Mister kung sa tingin mo ba, okay lang ba yung ganito kadami? Kasi pagka hindi umukay yung lasa, at least kasama siya sa sisisihin ko. So, ganyan kaming dalawa pag magluto kami tapos pumalpak. So, babalik-balikan na namin yung mga, dapat kasi nilagay mo yung ganito. 'Di ba sabi ko nga, lagyan ng ganito. Hindi mo kasi nilagay kasi ganyan-ganyan. So, wala na. So, ako yung malakas manisi, malakas mang-asar. Kaya, pag siya, tatahimik na lamang yan siya, no, pagka nainis na. So, maraming mga pagkakataon na lagi nga pumapalpak, lalo na pag first time naming lulutuin or gagawin. So, pagdating sa dulo, tatawanan na lamang naming dalawa o di kaya ako ang tuluyang uminit ang ulo, lalo na kapag pumalpak. So, yung hindi kasi ganong kadali yung first time mong gagawin, no? Tapos at the same time, iba-vlog mo rin na hindi mo nyo pa na-try kung magiging maganda ba yung kahinatnan. So, maraming mga kapalpakan na minsan ikakainit ng ulo o di kaya minsan itatawa nyo na lamang. At itong atsara, imposible pa kung pumalpak to. Napakadali lamang o lutuin lamang yung kanyang pinaka sauce, pinakasabaw niya. At ihalo dun sa na prepare mo ng mga ingredients niya. So, ganun lamang kadali at ilagay dyan sa garapon. Tapos na. At ang mga sumunod na araw ay inantay-antay talaga namin na uminit para kami sana ay akyat muli para magbilad kami ng sunflower seeds. Kaso, wala talaga, nagsunod-sunod ang ulan at sumabay rin ang aking hindi magandang pakiramdam kaya namahinga na muna kami sa bahay at pinutol na muna namin ang video hanggang dito. So maraming salamat pong muli sa inyong pagsubaybay. Native Kalinga. Pagpalain po tayong lahat.